The sun break in. Gumising ako na may manipis na ngiti sa labi. Hugging my pillow tight and spend a few minutes in my bed. Nais kong ikondisyon ang sarili ko. Bago bumangon. May isang linggo na rin kasi akong pumapasok sa opisina. Gusto kong bumawi sa mga panahong wala ako para asikasuhin ang sariling kumpanya. Hindi naman mahirap. Para sakin ang mag-adjust lalo na nandyan si William para ako tulungan. Good morning. Masigla kong bati kay Trina, habang naghahain ng almusal sa lamesa. Good morning ate. A sweet voice of Trina made my heart smile. Hindi pa umaalis si kuya. Aniya sakin nang maupo sa silya, para umpisahan ng kumain. Bahagya akong tumungo, pero bakas ang pagtataka ko, dahil ngayon lamang ito tinanghali nang alis patungong opisina. Hindi talaga kami madalas magkita tuwing umaga. Likas na siguro sa kanya ang maagap kumilos. Good morning kuya. Mabilis umangat ang mata ko sa parating na si William. And my brows furrowed together as I noticed what he was wearing right now. He's not wearing his typical office suit, instead he just wore a black jacket. And white v-neck shirt underneath, tapos noon ay denim jeans na binagaya ng brown topsider. Bahagya akong nag-iwas ng tingin, nang dam ako ang tingin nito sakin. Mabilis kong hinela ang baso ng gatas at dahan-dahan iyong ininom. Hi, good morning. He spoke to me in a deep resonant voice. Dahil doon ay nasaid ko nang inom ang gatas sa baso. Bumalik ang pansin ko sa kinakain, matapos itong daplisan ng isang tingin. Baka hindi ako makauwi mamayang gabi, umpisa niya. Doon ako tumigil at sinalubong ang mga tingin nito sakin. I don't see any emotion or something deep behind his eyes. Para itong may kung anong tinatago na kailan may hindi ko mabasa. Ikaw ang bahala. I caught my gaze and just shrugged my shoulder. Gusto ko pa sanang itanong kung saan ang lakad niya. Pero inunahan na ako ng hiya. What if kay Alessandra pala ang punta nito? Hindi nga malabong doon nga ang punta niya. The familiar pain caught deep right to my heart. Tinusok-tusok ko ang ham na nasa aking pinggan. Ang kaninang masigla kong gising, ay tila nawalan bigla ng gana. Gusto mo ba sumama? Agad na nagangat ang tingin ko dito, na labis ang pagtataka. The smile grew over his face. Isang pasada ng dila sa labi pa ang ginawa nito, bago bahagyang tumungo. Where are we going? Medyo natataranto kong tanong. Sa Manila, i-check ko ngayon yung site na pagtatayuan ng bagong mall, he answered. He now rested his arms at the table. I had to breathe properly to show no interest of his offer. Pero mas lalo lamang akong nalubog sa kahihiyan, nang hindi agad nakapagsalita bilang sagot. I already booked a ticket to Manila. He added with an hitch of a brow. Makakatulong sa iyo iyon, para mas maging pamilyar ka ulit sa pagpapalakad ng sarili mong kumpanya. Sandali akong napaisip. He has a point. Maaring ngang mas mahasa ko ang pamamalakad ng sariling kumpanya, kung babalik muli ako sa umpisa. Saka ano bang masama kung sumama ako sa kanya? Trabaho ang pupuntahan namin doon, kaya walang dahilan para kabahan. Isa pa, kumpanya ang pinag-uusapan namin dito at wala nang iba pa. Gusto kong sumama. I answered without a blink. Sa ilang oras na biyahe mula sa Queensland, ay tila hindi ko alintana ang pagod. Masyadong naabala ang mata ko sa dami ng nakikita. Iyon nga lang, masyadong crowded at grabe ang tindi ng traffic. Hey, are you alright? Naramdaman kong ginagap nito ang palad ko, habang naglalakad kami papasok sa isang hotel. Ha! Oh yeah, I'm fine. I murmured. Nag-init ang dalawang pisngi ko. Gusto ko man hilahin mula dito ang aking palad, ay hindi ko magawa. It feels good, right, and I feel like my skin is on fire. Marahan kong pinisil ang palad nito, dahilan para lumingon siya sakin. Oh, I'm sorry. Mabilis kong hinela ang kamay dito, at pasimpleng lumayo. Pero hindi nakaligtas sakin ang bahagya nitong pag-iling at pagsilay ng mapaglarong ngiti, dahil sa ginawa ko, napansin kaya niyang ginawa ko yun. Oh, God, I shouldn't be done these flirty things. We will going to meet our investors today. I think they are all in the lounging area, he whispered. Right behind my earlobe. Sandali akong pumikit para pag-alitan ang sarili.
Relax Alora, wala naman masama sa ginawa niya. He was just whispering in your ears. Oh alright, I stuttered. Nakarating kami sa sinasabi nitong lugar, kung saan may naghihintay nga sa pagdating namin. This is not just a typical lunch meeting with our business partners. But it was a mind-blowing welcoming party for us. What is this all about, ha? I nearly whispered to William. Welcoming party for us. He chuckled sexily. Bahagya itong kumaway sa mga bisitang naroon, na siya nitong sinalubong. It's my pleasure to finally meet you Mr. Palma. The man with the gray coat approaching him. Thank you, you must be Dr. Alaric. Yes. Sumulyap ito sa banda ko. Hi. Nilahad nito ang kamay sakin, pero bakas ang pagtataka sa mukha. My wife Alora Palma. Pakilala nito sakin. Mabilis akong napakurap dahil sa narinig. Hindi tuloy ako agad nakapag-isip ng sasabihin. My pleasure to meet you, Mrs. Palma. He stepped in and held my hand gently. Huli na para makabawi sa gulat, dahil humalik na ang labi nito sa ibabaw ng aking kamay. Oh, thank you, sagot ko habang napapasong hinela ang kamay dito. So, the whole team is here. Alam kong kilala mo na ang ilan sa kanila, Mr. President. Tuloy-tuloy na sabi nito, at humarap sa mga nasa lamesa. Naramdaman ko ang muling paggagap ng kamay ni William sa akin, at giniya ako palapit sa lamesa. Masyadong marami ang nagpakilala sa akin, kaya hindi ko natanda ang ilan. Naging masaya ang tanghalian namin kasama ang mga business partners, investors at ilang kakilala ni William, mula sa larangan ng negosyo. Higit pa doon ay may iba pa pala itong nilulutong proyekto, ang pagtatayo ng shipping yard gaya ng plano nito dati. Halos hindi ako humihinga, habang sakay ng elevator. Paano isang suit lamang ang nakabok para sa aming dalawa? Gustuhin ko mang umalma ay hindi ko magawa, dahil kausap pa nito si Dr. Alaric na siya daw ilang pinto lamang ang layo sa suit namin. You have to do something, hindi tayo pwedeng magkasama sa iisang silid. Bulong ko dito nang makakuha ng pagkakataon. But he doesn't reply, instead he just shrugged his shoulder, as if he didn't hear anything from me. Please, enjoy your staying here Mr. President, wika ni Dr. Alaric nang tumigil ang mga paa sa tapat ng isang pinto. Thank you, tinapik nito sa balikat ang doktor, matapos ay sumulyap sa akin na may ngiti sa labi. I rolled my eyes skyward, what is that smile for? Hinakbang ko ang mga paa papasok. Napansin ko agad sa couch ang gamit namin dala kanina. And yes, gaya ng inaasahan ko, there is only one bedroom here. I'll go ahead, kailangan ko pa kasing dumaan sa ospital ngayon. Oh, sure, just be safe. Muli itong tinapik ni William sa balikat. Come on, I'm not staying here with you. Kukuha na lang ako ng ibang room. Walang kagatol-gatol kung sinabi, matapos umalis ng doktor. What is wrong being together in one place? He now chuckled. Muli akong umirap dito, at inumpisahang bitbitin ang traveling bag na dala ko kanina. But his firm hand stopped me. Tumaas ang tingin ko dito, na ngayoy seryoso nang nakatingin sakin. Ako na lang ang pupunta sa site. Masyadong mainit at grabe ang traffic ngayon. Hintayin mo akong makabalik, aniya sakin bago ako bitawan, at diretsyo nang lumabas ng silid. Naiwan akong nakatanga sa pintong nilabasan niya. Isang buntong hininga na lang ang ginawad ko, bago umiiling na inilibot ng tingin ang buong silid. Hinela ko pa bukas ang malaking kurtina, at ganoon na lang sumilay ang ngiti sa mga labi ng mabungaran ng buhay na lungsod ng Maynila. Beautiful. Pero ilang oras na akong nakatanaw sa kawalan, ay wala pa ding William na bumabalik. Sinulyapan ko ang relong pambisig para madismaya sa lumipas na 3 oras, pasalampak akong nahiga sa kama, at tumitig sa maputing kisame. Really Alora, kaya ka lang ba niya sinama dito, para ikulong dito maghapon? He can't do this to me, hindi ako sumama sa kanya dito para lang palipasin ang maghapon na walang ginagawa. Sa labis na inis ay bumangon ako't dumiretso sa banyo para maligo. Balak kong lumabas at mamasyal sandali, habang hinihintay itong dumating. Sa pag-aakalang ako lamang ang tao sa loob ng silid,
ay lumabas akong suot lamang ang tuwalyang nakatapi sa aking katawan. Ngunit ganoon na lang natulos ang mga paa ko sa nadatnan, William. Kailan ka pa dumating? Nauutol na bigkas ko habang nakatingin dito. A minute ago, he answered. He's lying on the bed, 2 arms folded over his head. Pansin ko ang pagbaba ng tingin nito sa katawan ko. His lips formed into a sexy smile, and brows hitched a little. Agad na nag-init ang dalawang pisngi ko dahil sa kanyang ginawa. Bakit hindi ka muna kumatok? Nilampasan ko ito at kinuha ang susuotang damit sa traveling bag na dala. I don't have any reason to do that. Isa pa silid ko din ito. Remember, tumagilid ito ng higa, at pinanood ang ginagawa ko, bakit ba hindi ko makita yung underwear ko? Ilang beses kong hinalungkat ang loob ng dalang bag, pero hindi ko makita ang hinahanap. Napapikit ako nang marinig ko ang paglangit-ngit ng kama. Nagbuga ng marahas na paghinga bago humarap dito. Pwede bang sa labas ka na lang muna maghintay? Magbibihis lang ako, I said in my not-so-controlled voice. Again his lips revealed something I couldn't explain. Inayos pa nito ang sarili sa ibabaw ng kama, at masusi akong pinapanood. Wala na akong oras para makipagtalo pa, dahil mas iniintindi ko ang paghahanap sa nawawala kong underwear. Ito ba ang hinahanap mo? Agad akong napatuwid ng tayo, nang makitang hawak nito sa isang kamay ang aking undergarments. What are you doing? Halos mamula ang bonbonan ko, habang nakatitig sa hawak niya. He was just shrug his shoulder. Tumihaya ito ng higa, at hinawakan ang gamit ko ng kanyang dalawang kamay. His finger traveled along the lace up to the garter. He then turned his gaze at me with a sly smile on his face. Nanlaki ang dalawang mata ko, hindi na ako nagdalawang isip pa nang akyatin ko ang kama, para agawin mula dito ang aking gamit. Give it to me. Pilit kong inaagaw mula sa kanya, na pilit naman din niyang tinataas. Come on William. It's not funny. I yelled. Lumapit ako dito ng husto, huli na para mapansing nakahawak na ako sa dibdib nito. Nakaibabaw na ako dito, at konting galaw na lang ay tiyak kong mahuhulog ang tuwalyang nakabalabal sa akin. Then finally I have a chance to steal my things from his. Pero labis kong pinagsisihan ang huling ginawa, dahil tuluyan ang bumagsak sa dibdib niya ang tuwalyang nakabalabal sa akin. Hi gorgeous. His lips turned up wide. Tuluyan na nitong pinakawalan ng gamit ko, hawak ko na ngayon ay binaybay ang palapulsohan ko. Halos hindi ako makahinga habang nasa ibabaw nito. Hindi rin ako makagalaw dahil sa kahihiyang unti-unting kumakain sa akin. My heartbeat undergoes an irregular count, my nerves flush throughout my entire body. His eyes gazing all over my body. Ilang beses kong pilit hinela dito ang palapulsohan, ngunit mariin niya yun pinigilan. Let go of me William. I growled. Bahagya nitong pinasadahan ang itaas ng kanyang labi, at muli akong sinuyod ng tingin. You look tense sweetheart. Ang isang kamay nito ay marahang tumataas sa aking braso. His hand sent signal through my veins, which made me weaker and unstable. Dahan-dahan naglakbay ang daliri nito pataas sa aking braso, patungo sa aking balikat. Lips moved as his fingers already crossing the line. Isa-isa nitong binaybay ang leeg ko pababa sa aking lantad na chest. Please stop. Pagmamatigas ko. Stop what? This. He quirked a brow, fingers moved slowly in my skin. Pumikit ako ng mariin para labanan ang bumabangon na init sa katawan. This is not right, we're not supposed to do this. Marami pa kaming isyu na dapat ayusin, at sa tingin ko hindi ito ang sagot sa lahat, William. Paanos kong sinabi habang kinakapa ang katinuan, he replied. Napasinghap ako ng tuluyan na niyang sakupin ang isa kong chest. His hand was soft and hot while stroking my I can't help but burning with my body. Stop this William, I murmured. Binaklas nito ang pagkakapit sa isa kong kamay, at niyakap ang braso sa aking likod. No, this is what you wanted Alora. You can't lie to me. He said in husky voice. I bit my bottom lip, tumangala ako at pilit na kinukubli ang emosyon. He may be right, no. He's right. This is what I really wanted,
This is what I longed for the past few weeks. Hindi sapat na nasa kabilang silid lamang siya, habang ako'y hindi makatulog gabi-gabi kakaisip sa kanya. I want this. I want him so bad. And I don't think this is wrong. No questions, he's my husband and I love him. Hindi na ako nakapalag pa nang hilahin nito ang batok ko, palapit sa kanya. And his lips were bruising mine, tear up my lips and tongue delved deeply into my mouth. Bigla itong nagtrabaho at sa ilang sandali pa, ay mabilis itong nagpabigat sakin. Hinela ang tuwalyang nakapagitan samin, at binato sa kung saan, I'm perfectly in front of him, so there is no make sense for complaining. He was unbuttoning his polo shirt, and his pants already restraining. Napasinghap ako nang putulin nito ang halik para hilahin pababa ang kanyang suot. I don't want to waste time. I hate waiting. Kaya tinulungan ko itong haborin ang pantalon niya, without any word. The sun sets in, the shadow and the luminous light came from the window, intensified the heat between us. I could clearly see how he's angrily underneath his soft fabric. I bite my lip and look straight to his eyes, that blazing with fire and desire. I'm not doing this just for the sake of our marriage. I am doing this because I love you. Be mine again, sweetheart. He then finally take off a cloak. Hindi ko napigil ang mapasinghap at mapalunok. Wala nang panahon para magdalawang isip at tumanggi, nang muli ako nitong siniil ng halik. This time his kiss was passionate and tender. I grab his nape deepening the kiss, while his hands are everywhere. Walang tumatakbo sa isip ko kundi ang huli niyang sinabi. He still loved me, he wanted this to work. Wala akong balak lumaban dahil ito din ang gusto ko. I love him with all my heart, and nothing in this world can't break the love I have for him. Naramdaman ko ang kamay nito sa pagitan ng aking mga binti. My back curved up to the bed and feel the heat. Whelming me. We already spice up, there is no need to delay. Holding back is the last thing we can do at this very moment. I prepared for bed wrecking scenario. Tumangala ito pero agad ding yumuko, para hanapin ang mga titig ko. His eyes were so dark and ruthless, a muscle in his jaw started working. I hate how he played his card so rough and merciless. He worked me without restraint. I could feel the eagerness and the hungriness as he worked back and forth. And I let out a sound, while he still looking darkly at me. My heart felt so warm and so sweet. He suddenly whirled us around again. I'm in on the top right now. Muli nitong sinakop ang isang ano ko, at niyakap ang braso mula sa aking likod, at mahigpit na hinawakan ang aking bewang. He worked me and I gave him an access to do that. Ako na rin ang kusang gumawa sa kanya na mas naging dahilan para humigpit ang hawak nito sa akin. He growled. Tumangala ito habang nakapikit, ilang beses kong nakitang kinagat ang ibabang labi, habang patuloy akong gumagawa sa kanya. I never asked myself why I loved this man, at my very young age. Those dark eyes, expressive eyebrows and plum lips. Sculpted body, stubble square jaw and that sexy face. Gusto kong iwaglit kahit sandali ang sakit ng kahapon. Because what matter most is he making me feel real right now. I did closer and kiss him, not so tender, not so delicately but ungentle, harshly and passionately. Mas naging daan yun para bumilis ito sa pagtrabaho. Ito na mismo ang nagdamina sa pagitan namin. He's now hugging me tighter at he sound right through my ear. Alora, he grants. Mas naging agresibo ito, at sinalubong ako mula sa tabi, and the rapid pleasure release. Yamakap ito ng mahigpit sakin, not wanting a moment to end. He kissed the blade of my shoulder. I love you, sweetheart, he murmured. Pumikit ako nang dumampi ang malamig na hangin sa pisngi ko. Nakatayo ako sa may veranda, habang yakap ang sarili. I smiled as I watched the flickering lights of the city. I've never thought that this place will be my second paradise. The bliss and felicity that snatched from me for the very long time, is bringing back in my arms again. Napakislot ako nang maramdaman ang marahan nitong pagyakap, mula sa aking likuran.
He planted a small kiss at my shoulder and hugged me tighter. What are you thinking about? Umiling ako at ngumiti. Wala akong iniisip sa mga oras na ito, kundi ang namagitan sa amin. Hindi ko gustong sirain ang sandaling ito na kasama siya, pero hindi nito mawawaglit sa isip ko ang problemang naiwan namin. I don't know, I just want some air to breathe. I shrugged my shoulder. Bumaba ang tingin ko sa baso ng wine, na dala ko kanina pa. I'm thinking of a better future with you, new memories to make and babies. Bulong nito. Yumuko ako't ngumiti. You're kidding right. Bumalik ang tingin ko sa kawalan, at ninamnam ang mahigpit nitong yakap sa akin. No, I didn't. Kinabig ako nito pa harap sa kanya. I slowly looked up at him with eyes full of sorrow and pain. He clasped my both cheeks and rubbed it gently using his thumb finger. Tumitig ito sa mga mata ko, at pilit na hinahanap doon ang pag-asa. I don't know how to start again. Dahil pag sinusubukan kong ibalik sa dati ang lahat, ay mas lalo lamang lumalaki ang sugat na iniwan ko dyan sa puso mo, he said in hushed voice. Unti-unting naipon ang luha sa mga mata ko. The pain throbs in my guts. I endure the ache forming in my heart. Nanginginig ang mga labi ko, at hindi makapagsalita. There is no cure for all the pain and hatred that I put you through. I may be the biggest bad, and for letting me to forget you, and left you behind with full of misery, he added. Sunod-sunod akong umiling. Hindi ko gusto pang marinig ang mga sasabihin niya, dahil hindi pa ako handang marinig ang tungkol kay Alessandra. Please, let's not just ruin this night, I said in a low voice. Hindi ito nagsalita, ilang minuto akong tinitigan, at pilit binabasa ang totoo sa aking sinabi. Come here. Ginamit nito ang malaking braso para ako kabigin patungo sa kanyang mga bisig. Ilang beses kong naramdaman ang marahan nitong paghalik sa aking noo at punong buhok, habang nakaharap sa kumukutitap na lungsod. Right now all I really wanted is to be in his side. To feel his embrace and steal this moment with him. Napasulyap ako dito nang tumunog ang kanyang cellphone. Sinagot niya iyon na hindi umaalis sa tabi ko. Umayos lamang ito ng tayo, matapos marinig ang sinabi ng kausap. Hey relax, what happened? He furrowed his brows and glanced down at me first, before he spoke. Ferry, just slow down. Tuluyan na itong kumalas sakin, at bahagyang naglakad ilang hakbang mula sakin. I gasped heavily, my heart skipped a beat as I watched his strong expression. Is she okay? How was my baby? Sa puntong yun ay unti-unting nanghina ang dalawang tuhod ko. Kumapit ako sa railing at bumaling ng tingin sa lungsod. Okay, I'll be right there, he said in a deep serious tone. Doon na tuluyang bumagsak ang balikat ko, kasama ang mga luha sa aking mga mata. So this is me, fighting not just for my rights but for his attention.